Isang matanda, kinaladkad palabas ng elevator ng matapobreng manager dahil para lang daw ito sa mga VIP. Nawindang ang manager nang malaman kung sino ang matanda. Tinawagan niya ang nobyo at nagmakaawa. Bakit kaya? Sabay-sabay nating tunghayan ang isa na namang kapanapanabik na kwentong inihanda namin para sa inyo ngayong araw. Atin ang simulan ang kwentuhan. Si Amanda, naglalakad sa labi ng B Corp na parabang pagmamay-ari niyang buong gusali. Bawat hakbang ng kanyang mamahaling stiletto heels ay may tunog ng kapangyarihan. Nakasunod sa kanyang assistant na si Bessie, na halos tumakbo na para lamang makasabay. Ma'am Amanda, grabe, ang galing niyo po talaga sa meeting kanina. Bagsak ang panga ng mga department heads sa presentation ninyo. Hindi lumingon si Amanda. Patuloy lang siya sa paglalakad papunta sa isang elevator na may nakaukit na gintong VIP sa itaas. That's why they get for questioning my authority. Akala nila siguro, porket bago ako bilang head manager, pwede na nila akong maliitin. Naku, hindi na po mauulit yun for sure. Takot na sila sa inyo. Ay, ma'am, speaking of, ang ganda po ng suot nyo ngayon. Bagay na bagay po sa inyo. Pang CEO talaga ang datingan. Bahagyang napangiti si Amanda. Gusto niyang papuri ni Bessie. Dapat lang, my boyfriend is the CEO. I have to look the part. Huminto sila sa harap ng VIP elevator habang hinihintay nilang bumukas ang pinto. Napansin ni Bessie isang matandang babae na nakatayo sa gilid. Nakasuot ito ng luma at kupas na duster at gamit na tsinelas. May dala itong isang bayong. Ay, kawawa naman si Lola. Mukhang naliligaw yata. Saan kaya siya pupunta? Tiningnan ni Amanda ang matanda mula ulo hanggang paa nang may pandidiri. Anong ginagawa ng pulubi dito sa lobby? Hindi ba dapat sa service entrance yung dumadaan? This is B Corp, not a charity house. Hala ma'am, baka naman may sadya lang. Baka may kamag-anak siyang janitor dito o di kaya naman guard. Bumukas ang pinto ng elevator. Pumasok si Amanda at hinarap ang control panel. Akma na sanang isasarang pinto nang makita niyang humakbang papasok si Aling Flora. Mabilis na inilagay ni Amanda ang kanyang kamay para harangin ang daan. Ops! Saan ka pupunta, Lola? Nagulat si Aling Flora. Tumingin siya kay Amanda nang may pagtataka. Ineng, dyan lang sa taas. Sa penthouse. Natawa si Amanda ng malakas. Tumingin siya kay Bessie na nasa loob pa ng elevator na para bang hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Penthouse? Narinig mo yon, Bessie? Sa penthouse daw siya pupunta. Lola, alam niyo ba kung anong penthouse? At alam niyo ba kung para kanino lang ang elevator na to? Pasensya na, Ineng. Kailangan ko lang talagang makarating agad sa taas. Dadalhan ko lang ng pagkain ng apo ko. Wala akong pakialam sa apo mo. Ang elevator na ito, para lang po ito sa mga VIPs. Very important people. Hindi po ito para sa mukhang basahan na katulad mo. Doon ka na lang po sa service elevator. O di kaya maghagdanan ka na lang. Mama Amanda, baka naman po. Sinamaan ang tingin ni Amanda si Bessie. Shut up, Bessie. Get in! Dali-daling pumasok si Bessie sa elevator at tumabi sa sulok. Hinarap muli ni Amanda si Aling Flora na nakatayo pa rin sa labas. Ineng, hindi naman siguro masama kung makikisabay lang ako. Isang pindot lang naman yan. Lalong nag-init ang ulo ni Amanda. Paano nagkaroon ng lakas ng loob ang isang matandang pulubi na sumagot sa kanya.
Hindi mo ba ako naiintindihan? O sadyang bingi ka lang? Sinabi ng bawal. Ang kulit mo rin, oh. Pero kailangan talaga, Ining. Tag-aantay ng apo ko. Security! Malakas na sigaw ni Amanda. Agad na lumapit ang isang security guard. Yes, ma'am. Anong yes, ma'am? Bakit may naliligaw na pulubi dito sa VIP area? Hindi niyo ba ginagawang trabaho niyo? Paalisin mo to. Ngayon din. Nag-atubili ang guard. Tiningnan niya si Aling Flora ng may awa. Pero ma'am, matanda na po siya. So anong gusto mong palabasin? Nakasalanan ko? I told you, paalisin mo na siya ngayon. Gusto mo ikaw ang paalisin ko dito sa kumpanya? Napalunok ang guard. Wala siyang pagpipilian. Dahan-dahan niyang nilapitan si Aling Flora. Lola, pasensya na po kayo. Sumama na lang po kayo sa akin. Bawal po talaga kayo rito. Oo. Sandali lang naman talaga ako. Hinawakan ng guard ang braso ni Aling Flora. Sinubukan nitong hilahin palayo sa elevator dahil sa pagmamatigas ng matanda. Lalong nawala ng pasensya si Amanda. Lumabas siya ng elevator at itinulak si Aling Flora. Ano ba? Ang tigas ng ulo mo. Sinabi nang umalis ka na. Dahil sa biglaang tulak, nawala ng balanse ang matanda. Bumagsak si Aling Flora sa makintab na sahig ng lobby. Isang malakas na sigaw ng sakit ang kumawala mula sa kanya. Aray ko! Ang paa ko! Napahawak si Aling Flora sa kanyang bukong-bukong. Ang lahat ng empleyado sa lobby ay napahinto. Ang kanilang mga mata ay nakatuon sa eksena. Sa matandang babaeng umiiyak sa sakit sa sahig at kay Amanda na nakatayo, taas noo at may ekspresyon ng tagumpay sa kanyang mukha. Ang katahimikan ng lobby ay biglang nabasag ng malakas na boses ng isang lalaki. Lola! Lahat ay napalingon sa pinanggagalingan ng boses. Si Ian, ang CEO ng B Corp, ay mabilis na naglalakad papalapit. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Kasunod niya ang kanyang executive assistant na si Toffee. Nilagpasan nila si Amanda na para bang hindi siya nag-i-exist at dumiretso kay Aling Flora na nasa sahig pa rin. Lumuhod si Ian ng marahan at hinawakan ng kamay ng kanyang lola. Lola, anong nangyari sa inyo? Okay lang po ba kayo? Iyan, apo, ang paa ko, iho, ang sakit, sobrang sakit. Ang salitang apo ay tumusok sa pandinig ni Amanda na parang isang kidlat. Nanlaki ang kanyang mga mata. Napatingin siya kay Aling Flora, pagkatapos ay kay Ian. Nag-uumpisa ng manlamig ang kanyang mga kamay at paa. Tiningnan ni Ian ang namamagang bukong-bukong ni Aling Flora. Ang pag-aalala sa mukha niya ay napalitan ng galit. Tumingin siya sa security guard. Ano nangyari dito? Bakit nasa sahig ang lola ko? Nanginginig ang boses ng security guard. Sir, kasi po, si Ma'am Amanda po, inutusan niya po akong... Hindi niya na natapos ang sasabihin. Ang mga mata ni Ian ay dahan-dahang lumingon kay Amanda. Walang emosyon ang kanyang mukha. Pero ramdam ng buong labi ang bigat ng kanyang tingin. For the first time, nakaramdam si Amanda ng takot sa lalaking nobyo niya. Ian, hindi ko alam. I can explain. Hindi pinansin ni Ian ang kanyang sinabi. Binaling niyang atensyon kay Toffee. Toffee, ihanda mong sasakyan. We're going to the hospital now. Right away, sir. Mabilis na umalis si Toffee. Maingat na binuhat ni Ian ang kanyang lola. Bawat galaw niya ay puno ng pag-iingat at ng pagmamahal. Habang papalakad siya palabas, huminto niya sa tapat si Amanda. Hindi siya tumingin dito.
Don't even think about following us. Ang boses niya ay malamig at walang kabuhay-buhay. Pagkatapos ay nagpatuloy na siya sa paglalakad, dala-dala ang kanyang lola at iniwan si Amanda na nakatayo sa gitna ng lobby at nanginginig. Nang mawala na sila sa paningin, doon nagsimulang magbulungan ang mga empleyado. Lumabas si Bessie mula sa elevator. Maputla ang kanyang muka. Ma'am Amanda? Tumingin si Amanda kay Bessie. Ang mga mata niya ay naghahanap ng kasagutan. Nagbabaka sakaling mali lang ang lahat ng narinig niya. Bessie, sabihin mo sa akin, hindi totoo, di ba? Nagbibiro lang sila, di ba? Umiling si Bessie. Puno ng awa ang mga mata. Ma'am, si Aling Flora po. Siya po talagang lola ni Sir Ian. Matagal na po siyang hindi nakakadalaw dito, kaya hindi natin nakilala. Pero siya po talaga yun. Parang gumuho ang mundo ni Amanda. Ang babaeng tinawag niyang pulubi. Ang babaeng ipinahiya niya at itinulak. Ang lola ng kanyang nobyo. Ang lola ng CEO. Napahawak siya sa kanyang bibig. Hirap na akong huminga. Hindi. Anong ginawa ko? Anong ginawa ko? Dali-dali niyang kinuha ang kanyang cellphone at tinawagan si Ian. Ring lang ito ng ring. Walang sumasagot. Tinawagan niya ulit at paulit-ulit. Pero wala pa rin. Bumalik si Toffee sa lobby. Ma'am Amanda. Toffee, kumusta si Ian? Kumusta ang lola niya? I need to go to the hospital. Saang ospital siya nagpunta? Sir Ian gave me a direct order. You are to stay here. Huwag niyo na po siyang subukan tawagan o puntahan. It will only make things worse. Pero kailangan kong mag-sorry. Kailangan kong ipaliwanag ang sarili ko. I don't think he's interested in any explanation right now, ma'am. Kung ako po sa inyo, umuwi na lang po kayo. Tinalikuran siya ni Toffee at umalis. Naiwan si Amanda sa gitna. Ang mga bulungan ng mga empleyado ay parang mga bubuyog na umuugong sa kanyang tinga. Ang dating paghanga sa mata nila ay napalitan ng pagkutsa at pagkamuhi. Ang VIP elevator ay simbolo ng kanyang kapangyarihan. Ay siya rin palang magiging dahilan ng kanyang pagbagsak. Hindi malaman ni Amanda ang gagawin. Para siyang estatwa na naiwan sa gitna ng lobby. Ang bawat bulong ay parang isang dagungtong sa kanyang tenga. Ang bawat tingin ay parang isang kutsilyong tumutusok sa kanyang likod. Naglakas loob siyang maglakad palabas. Bawat hakbang ay napakabigat. Ang dating kumpiyansa ay napalitan ng kahihiyan. Nilapitan siya ni Bessie bago siya makalabas. Ma'am Amanda, okay lang po ba kayo? Gusto niyo po samahan ko kayong umuwi? Leave me alone. Hindi ko kailangan ng awa mo. Matalim ang pagkakasabi ni Amanda, pero ang boses niya ay nanginginig. Nagmamadali siyang lumabas ng gusali at hindi na lumingon pa. Pagdating niya sa kanyang mamahaling condo unit, ibinato niya ang kanyang bag sa sahig. Ang lugar na dati niyang itinuturing na palasyo at simbolo ng kanyang tagumpay ay parang isang kulungan. Paulit-ulit niyang tinatawagan si Ian, ngunit dire-diretso na ito sa voicemail. Sa depresyon, si Toffee naman ang tinawagan niya. Sa pangatlong subok ay sumagot na ito. Toffee, thanks God. Please, nasan kayo? Anong ospital? Kailangan kong makausap si Ian. I need to apologize to his lola. Ma'am Amanda, nasabi ko na po sa inyo ang bili ni Sir Ian. He needs space right now. Space? Nobya niya ako. Karapatan kong malaman kung anong nangyayari. Karapatan kong puntahan siya. With all due respect, ma'am, I don't think you have any rights right now. Lalo na pagkatapos ng ginawa ninyo. Please, huwag niyo na pong gawing mas mahirap ang sitwasyon. Hindi mo naiintindihan.
It was a mistake. Isang malaking pagkakamali. Isang malaking pagkakamali na nagresulta sa bali ng bukong-bukong ng lola niya. Ma'am, the doctor just confirmed it. Confined si Aling Flora for a few days. Sir Ian is not in the mood to talk. Ibababa ko na po ito. Binabaan siya ng telepono. Bali, ang salitang yon ay umalingaw-ngaw sa isip ni Amanda. Napaupo siya sa sahig, yakap ang kanyang mga tuhod. Ngayon, hindi na lamang ito simpleng pagpapahiya. Ito ay pisikal na pananakit. Samantala, sa isang VIP room sa pinakamalapit na ospital, kausap ni Ian ang doktor. It's a clean fracture on her left ankle. Mr. V, we need to put in a cast. She needs to be confined for several days for observation. We have to manage her pain and make sure there are no other complications, considering her age. Do everything that's necessary, Doc. Anything. Just make her comfortable. Pumasok si Ian sa kwarto kung saan nagpapahinga si Aling Flora. Gising na ito at bahagyang umiti nang makita ang kanyang apo. Apo, huwag ka nang mag-alala masyado. Okay lang ako. Masakit lang pero mawawala rin ito. Umupo si Ian sa tabi ng kama at hinawakan ng kamay ng kanyang lola. Lola, I'm so sorry. Kasalanan ko to. Dapat sinundo ko kayo sa baba. Ano ka ba? Hindi mo kasalanan. At yung babae kanina, si Amanda, huwag mo siyang aawayin. Baka naman hindi niya sinasadya. Mukhang marami siyang pinagdadaanan. Umigtingang pa nga ni Ian. Ang kabutihan ng kanyang lola ay mas lalo pang nagpaalab sa kanyang galit. Lola, walang excuse sa ginawa niya. She humiliated you in front of so many people at sinaktan ka niya. Hindi pwedeng palagpasin to. Pero apo... She will learn her lesson, Lola. I'll make sure of it. Kinuha ni Ian ang kanyang cellphone. Nakita niyang halos 20 missed calls at sunod-sunod na text message mula kay Amanda. Hindi niya ito binasa. Sa halip, pinindot niyang silent mode at ibinalik ang telepono sa kanyang bulsa. Ang paghihiganti na nasa isip niya ay hindi mainit at mabilis. Ito ay magiging malamig, kalkulato, at isang bagay ang hindi makakalimutan ni Amanda habang buhay. Walang tulog si Amanda. Ang bawat pikit niya ay nagbabalik sa imahe ni Aling Flora na bumabagsak sa sahig at sa malamig na tingin ni Ian. Pero hindi siya pwedeng magpatalo. Hindi siya pwedeng magmukmok. Bumangon siya, naligo at nagsuot ng isa sa kanyang pinakamahal na business suit. Tumingin siya sa salamin. Kailangan niyang magmukhang malakas. Kailangan niyang ipakita sa lahat na kaya niyang kontrolin ang sitwasyon. Nagpasya siyang pumasok sa opisina. Para sa kanya, ang pagpasok sa trabaho ay isang paraan para patunayan na normal ang lahat. Ngunit pagtapak pa lamang niya sa lobby ng B Corp, alam niyang walang normal. Ang security guard na dati masiglang bumabati sa kanya ay umukulang at hindi makatingin ng diretso. Ang receptionist ay naging biglang abala sa kanyang computer. Ang mga empleyadong naglalakad sa lobby ay biglang tumatahimik kapag dumadaan siya. Ang mga bulungan ay huminto. Pero ramdam niya ang kanilang mga mata na nakasunod sa kanyang likod. Pagdating niya sa kanyang floor, nakita niya si Bessie na naghihintay malapit sa kanyang cubicle. Puno ng awa ang mukha nito. Ma'am, pumasok po kayo? Bakit? Hindi ba dapat? Marami akong trabaho. Pilit na pinapatatag ni Amanda ang kanyang boses. Dumiretso siya sa kanyang mesa na parabang isang ordinaryong araw lamang. Kasi po ma'am, buong opisina, pinag-uusapan na po yung nangyari. Na-confine daw po si Aling Flora dahil may bali.
I don't care. Diyan sa mga chismis na yan, Bessie. Ang kailangan ko ay ang quarter 3 sales report. May meeting ako mamayang 10 a.m. I need to be prepared. Yumuko si Bessie. Halatang hindi niya gustong sabihin ang susunod. Ma'am, yun nga po eh. About po dun sa meeting, na-cancel na po. Natigilan si Amanda sa pag-aayos ng kanyang gamit. Anong canceled? Sino nag-cancel? Si Sir Toffee po, yung executive assistant na Sir Ian. Nag-send po siya ng email sa lahat ng department head kaninong umaga lang. Sabi po, lahat daw po ng project proposal at approvals idadaan muna sa kanya. Until further notice daw po. Agad na binuksan ni Amanda ang kanyang computer at nandoon nga ang email. Nakalagay ang pangalan ng lahat ng department head to field at ang pangalan lang niya ay nasa CC. Isang malinaw na sampal sa kanyang mukha. Hindi lang siya tinanggalan ng kapangyarihan, ipinahiya pa siya na parang alam ng lahat. Hindi pwede to. Tumayo si Amanda at mabilis na naglakad papunta sa opisina ni Toffee na nasa labas lang ng opisina ni Ian. Hindi na siya kumatok pa. Toffee, anong ibig sabihin nito? Bakit mo kinansela ang meeting ko? Kalmadong nag-angat ng tingin si Toffee mula sa kanyang computer. Wala man lang bakas ng gulat sa kanyang mukha. Good morning, Ma'am Amanda. I'm just following orders from Sir Ian. Orders? Akong head manager. Hindi niyo pwedeng gawin to nang hindi ako kinakausap. Isinara ni Toffee ang kanyang laptop at buong atensyon na humarap kay Amanda. Ang kanyang boses ay kalmado pero matatag. Kaya niya at ginawa niya. Ang priority ni Sir Ian ngayon ay ang kanyang lola. Ayaw niya ng anumang dagdag na problema o distraction dito sa opisina. Kaya pansamantala, lahat ng mahahalagang desisyon ay dadaan muna sa akin para masigurong maayos ang takbo ng kumpanya. This is humiliating. Pinagmumukha niya akong walang silbi. This is business, ma'am. Nasa iyo pa rin po ang posisyon mo. Nasa iyo pa rin ang opisina mo. Wala ka lang munang kapangyarihang mag-aproba ng kahit ano. Tumayo si Toffee at kinuha ang kanyang coat. If you have a problem with that, you can talk to Sir Ian directly. Pero sa tingin ko, alam naman nating pareho na hindi mo yan magagawa ngayon. Excuse me. Nilagpasan niya si Amanda at iniwan itong nakatayo sa may pinto. Hindi makapagsalita. Ang plano ni Ian ay malinaw na ngayon. Hindi siya basta-basta sisisantihin. Pababayaan siya ni Ian na manatili sa kanyang posisyon, sa kanyang magandang opisina. Pero walang kapangyarihan, isang reyna na walang kaharian, isang head manager na walang silbi. Ito na ang simula ng kanyang parusa. Ang buong araw ni Amanda ay isang mahabang panunood. Mula sa loob ng kanyang opisina na may padera na salamin, kitang-kita niya ang lahat. Kitang-kita niya ang mga empleyado na dati ay takot sa kanya, na ngayon ay malayang naglalakad-lakad at nagtatawanan. Kitang-kita niya mga dating subordinate niya na naglalakad papunta sa desk ni Toffee na parang humihingi ng approval. Walang pumapasok sa kanyang opisina. Walang tumatawag sa kanyang telepono. Ang kanyang email ay nananatiling tahimik para siyang multo sa sarili niyang teritoryo. Sinubukan niyang magpanggap na abala. Nagbukas siya ng mga lumang report. Nagtipa siya sa kanyang keyboard na wala namang isinusulat. Nagkunwari siyang may kausap sa telepono. Ngunit alam niya at alam ng lahat sa labas na nagpapanggap lamang siya. Sa kalagitnaan ng hapon, pumasok si Bessie sa opisina niya. May dalang isang tasa ng kape. Ma'am Amanda, kape po. Baka po kailangan ninyo. Tiningnan siya ni Amanda ng masama. Ano na namang chismis ang dala mo, Bessie? Napayuko si Bessie. Halatang nahihiya pero hindi na mapigilan ang sarili. Wala po, ma'am.
Narinig ko lang po kasi sa pantry kanina. Si Carol po, yung sa marketing, tuwang-tuwa. At bakit naman? Kasi po, yung project proposal niya, yung nireject niyo po last week, inaprubahan po agad ni Sir Toffee kanina. Ang sabi po, si Sir Ian daw po mismong nag-utos mula sa ospital. Priority project daw po. Parang sinaksak si Amanda. Hindi lang binabawi ni Ian ang kanyang kapangyarihan. Binabago pa nito ang kanyang mga naging desisyon. Isang malinaw na mensahe na lahat ng ginawa niya noon ay walang halaga. Hindi na napigilan ni Amanda ang sarili. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Kailangan niyang iparamdam na may kapangyarihan pa rin siya. Tumayo siya at lumabas ng opisina. Naghanap ang kanyang mga mata ng mabibiktima. Ang nakita niya ay si Mark, isang junior graphic artist na nanonood ng video sa kanyang cellphone. Ito na ang pagkakataon niya. Nilapitan niya ito at malakas na hinampas ang mesa. Mr. Alcazar, anong oras na ba? Oras na ng trabaho. Pero nanonood ka lang ng video. Ito ba ang binabayaran sa iyo ng kumpanya para mag-relax? Nagulat ang lahat ng nasa paligid. Si Mark ay namutla. Ma'am, pasensya na po. Tapos ko na po kasi ang pinapagawa. Break time ko po. Walang break time. Kung hindi ko sinasabi, habang nasa opisina ka, dapat nagtatrabaho ka. You are lazy and unproductive. I will not tolerate this. Habang nagsisisigaw si Amanda, isang boses ang pumutol sa kanya. Is there any problem here, Ma'am Amanda? Dumating si Toffee, kalmadong mukha. Hinarap siya ni Amanda, handa nang isumbong si Mark. Yes, this employee is wasting company's time. Nakita ko siya sa cellphone niya. Hindi na pinatapos ni Toffee ang sasabihin niya. Tumingin si Toffee kay Mark. Mark, Sir Ian was asking about the file you sent him last night. He saw it this morning. Sabi niya, it was excellent work. Keep it up. He's very impressed. Napanganga si Amanda. Ang taong pinapagalitin niya ay pinupuri pa sa harap niya. Tumingin si Mark kay Amanda na may halong ngisi bago tumingin ulit kay Toffee. Thank you po, Sir Toffee. Pakisabi po kay Sir Ian. Salamat po. Humarap si Toffee kay Amanda. Ibinaba niya ang kanyang boses para silang dalawa lang ang makarinig. Pero puno ito ng bigat. Ma'am, Sir Ian wants a peaceful work environment. Iwasan po natin ang gumawa ng hindi kinakailangang eksena. Nakakahiya sa mga empleyado. Pagkasabi noon, tinalikuran siya ni Toffee at bumalik na ito sa kanyang opisina. Naiwan si Amandang nakatayo sa gitna. Ang lahat ng mata ay nasa kanya. Hindi nagtatago. Ang iba ay umiiling. Ang iba naman ay may halo ng awa. At ang iba ay may halong pangungutya. Mabilis siyang bumalik sa kanyang glass office. Isinara niya ang pinto. Ngayon, malinaw na sa kanya ang lahat. Ang opisina niya ay hindi na opisina. Isa na itong hawla. At ang mga empleyado sa labas ay hindi na niya mga tauhan. Sila ang mga manonood ng kanyang mabagal na pagbagsak. Natapos ang araw ng trabaho na parang isang taon para kay Amanda. Habang naglalakad siya palabas ng B Corp, bawat anino ay tila ba humuhusga sa kanya. Pagdating niya sa kanyang kondo, ang katahimikan ay mas malakas pa sa sigawan. Ang bawat sulok ng marangyang unit ay nagpapaalala sa kanya ng lahat ng bagay na malapit nang mawala. Hindi niya kaya ang maghintay. Hindi na niya kaya ang parusang ito. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Kailangan niyang makaharap si Ian at ang lola nito. Nagpalit siya ng damit, tinanggal ang kanyang mamahaling business suit at nagsuot ng simpleng blosa at pantalon. Sa isip niya, baka sakaling kapag nakita siyang simple at mukhang nagsisisi ay mas kaawaan siya. Ang problema, hindi niya alam kung saang ospital dinala si Aling Flora. Nagsimula siyang mag-isip,
Kinuha niya ang kanyang cellphone at nagsimulang tawagan ng mga malalaking ospital sa syudad. Hello, good evening. May I ask if you have a patient named Flora? Flora Balanger po yata ang apelyido? Paulit-ulit siyang nakarinig ng sorry ma'am, we have no patient by that name. Sa bawat pagtanggi, mas lalo siyang nawawala ng pag-asa. Sa ikalimang ospital na tinawagan niya, sumubok siya ng ibang paraan. Hello? Please, kailangan ko ng tulong. Hinahanap ko ang nanay ko. Kararating ko lang galing ng abroad at naaksidente daw siya. Ang pangalan niya ay Flora. Oh, please miss, tingnan niyo naman kung nandyan siya dinala. Nag-aalala na talaga ako. Puno ng pagsusumamo at kasinungalingan ang kanyang boses matapos ang ilang sandaling paghihintay. Bumalik ang boses sa kabilang linya. Ma'am, meron po kaming patient na Flora Balanger sa VIP wing. Pero hindi po kayo pwedeng... Bago pa matapos ang sasabihin ng staff, ibinaba na ni Amanda ang telepono. Nakuha na niya ang kanyang kailangan. Agad siyang lumabas ng kondo at nagmamadaling pumunta sa ospital. Nang mahanap niyang VIP wing, halos takbuhin niya na ang hallway. Ngunit sa dulo ng pasilyo, sa tapat ng isang pinto ay natigilan siya. Isang pamilyar na tao ang nakatayo doon, para bang isang pader na humaharang sa kanya. Si Toffee. Toffee, anong ginagawa mo dito? Humarap si Toffee sa kanya. Ang mukha niya ay kalmado, pero ang mga mata niya ay seryoso. Good evening, Ma'am Amanda. Hinihintay po kita. Natigilan si Amanda. Ang ibig sabihin, alam ni Ian na darating siya. Palagi itong isang hakbang sa unahan niya. Paalisin mo ko. Kailangan ko makausap si Ian. Kailangan kong humingi ng tawad sa lola niya. Please, Toffee. Umiling si Toffee. Hindi po pwede. Nagpapahinga na po si Sir Ian at ang lola niya. Ayaw nila ng storbo. Storbo? Ako? Girlfriend niya ako. May karapatan ako. Isang maliit at mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Toffee. Dati po kayong girlfriend niya. Pagkatapos po ng ginawa ninyo at pagkatapos po ninyong magsinungaling sa staff ng ospital para lang makakuha ng impormasyon, sa tingin ko po, wala na po kayong karapatan. Pinabibigay po pala ito sa inyo ni Sir Ian. May iniabot si Toffee, isang puting sobre. Nanginginig ang kamay ni Amanda habang kinukuha ito. Inakala niyang baka sulat ito. Isang sulat ng pagpapatawad o kahit isang sulat ng galit. Pero nang buksan niya ito, hindi papel ang laman. Isang perasong plastic card. Ang key card ng kanyang condo unit. Tumingin siya kay Toffee ng naguguluhan. Pinapasabi po ni Sir Ian, aalisin na po ang mga gamit ninyo sa unit bukas ng umaga. Mas makabubuti daw po kung kayo mismo ang gagawa nito ngayong gabi. The condo unit is a company privilege, ma'am. At dahil wala na kayong tiwala mula sa CEO, wala na rin kayong pribilehiyo. Napatitig si Amanda sa key card. Ang parusa ay lumabas sa opisina. Tinanggal na ang lahat sa kanya, hindi lang sa kanyang trabaho, hindi lang ng kanyang nobyo, kung hindi pati na rin ang kanyang tahanan. Nakatayo si Amanda sa hallway ng ospital, hawak ang key card na para bang isang basag na piraso ng kanyang buhay. Tumingin siya kay Toffee, naghahanap ng kahit katiting na awa. Please, Toffee, sabihin mo kay Ian, nagmamakaawa ako. Huwag naman ganito. Saan ako pupunta? Ang mukha ni Toffee ay nananatiling parang bato. That is no longer the company's concern, ma'am. I suggest you start packing your things. May darating na taga-admin bukas ng 8 a.m. para i-secure ang unit. Pagkasabi noon ay tumalikod na si Toffee at pumasok na sa pinto ng VIP wing. Iniwan si Amanda na mag-isa sa malamig at tahimik na pasilyo. Wala na siyang magawa.
bawat pag-asa ay isinara sa harap niya. Bumalik siya sa kondo na parang isang kaluluwang ligaw. Ang lugar na dati niyang ipinagmamalaki ay isa na ngayong paalala ng kanyang kabiguan. Binuksan niya ang kanyang closet, puno ng mga damit at may mga tatak, mga baga na libo-libo ang halaga. Dati, ang mga ito ay simbolo ng kanyang tagumpay. Ngayon, mga basura na lang ang mga ito. Sinimulan niya nang mag-impake. Bawat damit na itinutupi niya, bawat gamit na inilalagay niya sa kahon ay may kasamang luha. Nakita niyang isang picture frame sa kanyang nightstand, isang litrato nila ni Ian, masaya, nakangiti sa isang beach resort. Minahal mo ba talaga ako, Ian? O ginamit mo lang ako? Hinagis niya ang picture frame sa pader. Nagkapira-piraso ang salamin, katulad ng kanyang puso. Umupo siya sa sahig, sa gitna ng mga kahon, at umiiyak ng umiiyak. Napatingin siya sa oras, maghahating gabi na. Sa loob ng ilang oras, mawawala na sa kanya ang lahat. Wala siyang pamilya sa syudad, wala siyang kaibigan na matatakbuhan. Ang lahat ng koneksyon niya ay konektado kay Ian at sa B Corp. Biglang isang pangalan ang pumasok sa kanyang isip. Isang tao na kinaiinisan niya, pero isang tao na alam niyang may awa. Sa matinding kahihiyan at desperasyon, denial niyang numero. Nakailang ring ito bago ito sumagot. Ang boses sa kabilang linya ay inaantok. Hello? Sino to? Ma'am Amanda? Bakit po kayo napatawag? Gabing-gabi na po. Pinigilan ni Amanda ang kanyang paghikbi. Kailangan niyang maging kalmado. Bessie, gising ka pa ba? I need your help. Agad na nagbago ang tono ni Bessie. Naging alisto ito. Bakit po, ma'am? Ano pong nangyari? Okay lang po ba kayo? Huminga ng malalim si Amanda. Ito na siguro ang pinakamababang punto ng kanyang buhay. Pinalayas ako sa kondo ko. Bukas ng umaga. Wala na akong matutuluyan, Bessie. Wala akong ibang mapupuntahan. Isang sandali ng katahimikan ang sumunod. Inakala ni Amanda na ibinabana ni Bessie ang telepono. Ngunit muli itong nagsalita. Hala? Seryoso po, ma'am? Diyos ko, teka po. Sige po. Dito lang po muna kayo sa apartment ko. Maliit lang po ito at magulo. Pero pwede na po siguro pansamantala. Kesa naman po sa kalye kayo matulog. Napahagulgol si Amanda. Ang taong madalas niyang maliitin at utos-utusan ay tanging taong handang tumulong sa kanya. Salamat, Bessie. Salamat. Sige po, ma'am. Iti-text ko po sa inyong address. Mag-iingat po kayo sa pagpunta dito. Pagkatapos ng tawag, napaupo si Amanda sa sahig, ang reyna ng B Corp, ang head manager, ang kinakatakutan ng lahat. Ay papunta na ngayon sa maliit na apartment ng kanyang asistenta para lamang makitira. Ang pagbagsak niya ay hindi lamang sa isip, ito ay totoo na. At mas masakit pa ito kesa sa inaakala niya. Dala ang dalawang malaking maleta na puno ng mga damit. Dumating si Amanda sa address na itinext ni Bessie. Ang lugar ay malayong-malayo sa kanyang kinasanayang Forbes Park. Ito ay simpleng apartment complex sa isang masikip na kalye sa Cubao. Ang amoy ng yosi at inihaw ay nasa hangin. Ang ingay ng mga tricycle at nagtatawa ng mga kapitbahay ay umaalingaw-ngaw sa paligid. Sinalubong siya ni Bessie sa baba, baka sa mukha nitong pag-aalala at ang awa. Ma'am Amanda, naku, buti nakarating na po kayo ng maayos. Ang dami niyo pong dala, tutulungan ko na po kayo. Hinayaan ni Amanda na tulungan siya ni Bessie sa pag-akyat ng kanyang mga gamit sa makitid na hagdanan. Papunta ito sa 3rd floor. Pagbukas ng pinto, isang maliit na apartment ang bumungad sa kanya.
Isang sala, nakasya lang isang maliit na TV at sofa, isang maliit na kainan, at isang pinto na papunta siguro sa kwarto. Ang espasyo ay mas maliit pa sa walk-in closet sa kondo. Pasensya na po kayo, Mama. Ito lang po ang kaya kong upahan. Dito po ang kwarto ko. Doon na lang po muna kayo sa sofa. Sofa bed po yan. Pwede na sigurong higaan. Hindi makapagsalita si Amanda. Tumingin lang siya sa paligid. May mga cute na palamuti sa dingding at isang picture frame ng pamilya ni Bessie sa probinsya. Gutom na po ba kayo, ma'am? May instant noodles po ako. Baka gusto niyo po ng kape. Mag-iinit po ako ng tubig. Ang simpleng alok ng kabaitan ay parang sampal kay Amanda. Umiling siya. Hindi na. Salamat. Pagod lang ako. Sige po, ma'am. Aayusin ko lang po itong higaan ninyo. Magpahinga na po kayo. Habang inaayos ni Bessie ang sofa bed, lihim na nag-uusap sa telepono sina Ian at Toffee. Nasa ospital si Ian, binabantayan ng natutulog niyang lola. Kumusta? Nagpunta ba siya? Yes, sir. As you predicted, I gave her the key card. She was devastated, pero umalis din naman po. Good. Any trouble? Wala naman po, sir. Except for one thing. Nalaman ko po sa front desk na nagsinungaling siya para makuha ang room number ninyo. Nagpanggap po siyang anak ni Aling Flora. Lalong umiting ang panga ni Ian. Ang galit niya ay mas tumindi pa. Talaga? Ginamit pa niya ang pangalan ng lola ko sa kasinungalingan niya. I see. She's more desperate than I thought. That's good. Let her feel it. Stick to the plan, Toffee. Bukas, simulan mo ng phase 2. Copy that, sir. Bumalik ang eksena kay Amanda. Nakahiga siya sa sofa bed at hindi komportable. Ang malambot niyang kutsyon ay napalitan ng manipis na foam. Ang aircon niya ay napalitan ng isang maingay na electric fan na bigay ni Bessie. Mula sa bintana, naririnig niyang tunay na ingay ng syudad tulad ng mga asong tumatahol, mga motor na dumadaan, mga nagiinuman sa kanto. Ito na ang mga tunog na mundong akala niya'y tinalikuran niya na. Sumilip si Bessie mula sa kanyang kwarto. Ma'am, okay lang po ba kayo? Kung nilalamig po kayo, may extra po akong kumot. Hindi sumagot si Amanda. Nakatitig lang siya sa kisame na may mga mantsa ng tubig. Wala na siyang kapangyarihan. Wala na siyang pera. Wala na siyang tahanan. Ang lalaking inakala niyang mahal siya ay may plano pang lalong wasakin ang kanyang buhay. Ano ang phase 2? Ano ang parusang naghihintay sa kanya? Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Amanda ang tunay na takot. Nagising si Amanda sa sinag ng araw na tumama sa kanyang mukha mula sa maliit na bintana sa apartment ni Bessie. Ang unang pumasok sa isip niya ay ang malambot niyang kama at ang masarap na kape na hinahanda ng dati niyang katulong. Ngunit ang amoy ng sinaing at ng itlog na niluluto ni Bessie ang gumising sa kanya. Sa katotohanan, bumangon siya mula sa sofa bed at masakit ang kanyang likod. Good morning po, ma'am. Gising na po pala kayo. Nagluto na po ako ng almusal. Tamang-tama po. Kain po muna kayo bago umalis. Tumingin si Amanda sa kanya. Walang emosyon. Saan naman ako pupunta, Bessie? Wala naman akong pupuntahan. Naku, ma'am. Huwag po kayong magsalita ng ganyan. Pwede pa po kayong bumalik sa B Corp. Empleyado pa rin po kayo, di ba? Baka po lumamig ng ulo ni Sir Ian. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Amanda. Ang inosenteng pag-iisip ni Bessie ay tila isang insulto sa kanyang sitwasyon. Kinuha niya ang kanyang cellphone.
umaasa pa rin sa isang himala. Baka may text si Ian, baka may tawag, pero wala. Ang tanging naroon ay isang email, notification mula sa kanyang bangko. Binuksan niya ito, isang formal na abiso na ang kanyang corporate credit card ay kinansila na. Inaasahan niya na ito, ngunit ang sumunod niyang ginawa, ang magpapabago sa lahat. Binuksan niya ang kanyang banking app para tingnan ang kanyang personal na savings, ang perang pinaghirapan niya sa loob ng maraming taon. Ang kanyang mga mata ay nalaki sa gulat. Ang balance, 0. Hindi pwede. Sinubukan niyang i-refresh ang app, pero ganun pa rin. Nanginginig ang kamay niyang idinaya lang numero ng customer service ng bangko. Hello? I need to report a problem. Ang pera sa account ko, nawawala lahat. Ninakaw yata. One moment lang po, ma'am. Let me check the account. Ano pong pangalan nyo? Matapos ibigay ang kanyang detalye, pinaghintay siya ng ilang sandali. Ma'am Amanda, I'm seeing here po na may legal order po na inilabas. A hold has been placed at all your assets. Frozen po ang lahat ng accounting nyo under your name. What? Anong legal order? Bakit? Anong kaso? Nakalagay po rito, ma'am, a corporate lawsuit filed by V Corporation for gross misconduct and damages. Binitiwa ni Amanda ang telepono. Parang nabingi siya. Lawsuit. Damages B Corp. Biglang nag-vibrate ulit ang kanyang telepono. Isang bagong email mula sa legal department ng B Corp. Nakasisi si Tofi. Binuksan niya ito, isang formal notice ng pagsasampa ng kaso laban sa kanya. Nakasaad doon na sinisingil siya ng B Corp para sa lahat ng gastusin sa ospital ni Aling Flora. Kasamang therapy ang recovery nito, ngunit ang pinakamatindi ay ang huli. Reputational damages to the company and its CEO na may halagang 10 milyong piso. Namutla si Amanda. Nahihirapan siyang huminga. Nakita ni Bessie ang kanyang reaksyon at agad siyang nilapitan. Ma'am, ano nangyari? Okay lang po ba kayo? Para po kayong nakakita ng multo. Hindi makapagsalita si Amanda. Ipinakita na lamang niyang screen ng kanyang cellphone kay Bessie. Ang mga mata ni Bessie ay lumaki habang binabasa ang email. Diyos ko po! 10 milyon! He's suing me, Bessie. Ang boses niya ay mahina at basag. B Corp suing me. They frozen all my accounts. They took everything from me. Everything. Napaupo si Amanda sa sahig. Akala niya naranasan niya ng pinakamasaklap na bahagi. Akala niya nasa ilalim na siya. Ngayon niya naiintindihan ang pagpapatira sa kanya sa maliit na apartment na ito ay hindi ang katapusan. Ito pala ay simula pa lang. Simula ng phase 2. Paano siya lalaban? Wala siyang pera. Wala siyang trabaho. Wala siyang kahit na ano. Makukulong kaya siya ng tuluyan? Nakatulala si Amanda sa sahig ng apartment ni Bessie. Si Bessie naman ay paikot-ikot, hindi malaman ang gagawin. Ma'am, 10 milyon? Saan po kayo kukuha ng ganyang kalaking pera? Kahit po isang lakong kaluluwa ko sa demonyo, baka po kulang pa. Biglang tumayo si Amanda. Isang kislap sa dati niyang katapangan ang bumalik sa kanyang mga mata. Ang pagiging isang palaban ang nag-ahon sa kanya mula sa hirap ay biglang lumitaw. Hindi ako pwedeng sumuko. Labag sa batas ang ginagawa nila. Hindi nila pwedeng kunin ang pera ko nang walang utos ng kote. Kailangan ko ng abogado. Abogado, ma'am? Paano tayo magbabayad ng abogado kung wala po kayo ni isang kusing? Ang tanong ni Bessie ay isang malamig na tubig na ibinuhos sa nag-aalab na pag-asa ni Amanda. Tama si Bessie, pero hindi siya magpapatalo.
May mga pro bono lawyer naman. May public attorney's office. May paraan. Dapat may paraan. Pahirap ng laptop mo, Bessie. Maghapon silang naghanap sa internet. Si Amanda ay walang tigil sa pagtawag sa mga law firm nang kakilala niya. Ngunit pare-pareho ang kanilang sagot. Good morning, law office of... Hello, I need a legal consultation regarding a corporate lawsuit. My assets were legally frozen. I see. Our consultation fee is 10,000 pesos. For the first hour, ma'am. Wala akong pambayad ngayon. Naka-freeze ang pera ko. Pwede bang makausap mo ng abogado? Babayaran ko siya kapag nanalo kami sa kaso. I'm sorry, ma'am. Hindi po kami tumatanggap ng ganyang arraignment para sa ganyang klase ng kaso. Thank you. Paulit-ulit, tawag, bigo, tawag, bigo. Sa bawat pagbaba ng telepono, unti-unting namamatay ang apoy sa kanyang puso. Kinagabihan, niyaya siya ni Bessie na lumabas para magpahangin. Ma'am, tara na po, labas muna tayo. Bili tayo ng fishbowl sa kanto. Baka sakaling gumano ang pakiramdam ninyo. Pumayag si Amanda. Kailangan niyang makalanghap ng hangin. Habang naglalakad sila sa isang mataong lugar, malapit sa isang mall, isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanya. Amanda! Oh my God! Is that you? Si Carol, ang marketing manager na madalas niyang tarayan sa B Corp. Kasama nito mga kaibigan. Lahat sila ay bihis na bihis. Galing sigurong mag-shopping. Tiningnan siya ni Carol mula ulo hanggang paa. Ang dating makapangyarihang si Amanda ay nakasuot na lang ngayon ng luma at simpleng damit. Wow! Halos hindi kita makilala. I heard kung anong nangyari. Grabe. Karma really is a bitch, no? Wika ni Carol. Sinubukan niyang hilahin si Bessie palayo. Pero hinarangan sila ni Carol. Sandali lang. Gusto ko lang naman magpasalamat sa iyo, Amanda. Yung project ko, yung sinabi mong waste of company's resources, it's a huge success. Sir Ian love it. Ako na raw ang i-deploy sa Singapore branch para i-lead ang expansion doon. So thank you. Kung hindi mo na-reject ang proposal ko, baka hindi ako nagsumikap ng ganito. Wika pa ni Carol. Malakas na tumawa si Carol at ang mga kaibigan niya. Bawat tawa ay parang karayom na tumutusok sa puso ni Amanda. Wala siyang masabi. Tinalikuran na lamang niya ito at naglakad na papalayo. Kasunod si Bessie. Pagbalik nila sa apartment, napaupo na lang ulit si Amanda sa sahig. Ma'am, huwag niyo na lang po silang pansinin. Inggit lang po yung mga yun. Umiling si Amanda. Habang ang mga luhay nagsisimula ng dumaloy sa kanyang mga pisngi. Hindi, Bessie. Tama siya. Karma to. Galit na sa akin ang lahat. Galit sa akin si Ian. Galit sa akin ang mga katrabaho ko. Wala akong pera, wala akong pag-asa. Tapos na talaga ako, Bessie. Tapos na. Ang huling kislap ng pag-asa ay tuluyan ang namatay. Ngayon, ang natitira na lamang ay malamig at madilim na katotohanan ng kanyang tuluyang pagbagsak. Lumipas ang 2 araw. Si Amanda ay nanatili sa apartment ni Bessie. Hindi na siya umiiyak, hindi na siya nagpapanik. Ang natira na lang sa kanya ay isang blankong pakiramdam. Para siyang isang baso na walang laman. Tumutulong siya sa mga gawaing bahay, naghuhugas ng pinggan, nagwawalis ng sahig, mga bagay na hindi niya ginawa sa loob ng halos 10 taon. Ito ang naging paraan niya para bayaran ng kabaitan ni Bessie. Isang umaga, habang nagkakape sila, nagsalita si Amanda. Bessie, salamat sa lahat ha, pero kailangan ko na sigurong umalis. Nag-alala si Bessie. Itinigil niya ang pagsubo ng pandesal. Ha? Siya naman kayo pupunta, ma'am.
Ay, Amanda, huwag kang gagawa ng masama, please. Umiling si Amanda at ngumiti ng mapait. Wala akong gagawing masama. Uuwi na lang siguro ako sa probinsya. Doon walang nakakakilala sa akin. Pwede ako magsimula ulit. Kahit magtinda na lang ako sa palengke. Talo na ako dito sa Maynila, Bessie. Tanggap ko na. Samantala, sa ospital, unti-unti nang bumubuting kalagayan ni Aling Flora. Malapit na siyang makalabas. Kasama niya si Ian sa kwarto. Napapansin ni Aling Flora ang pagbabago sa kanyang apo. Palagi itong seryoso at may kausap sa telepono na ipinubulong lang. Ian, apo. Ano po yun, Lola? Kumusta na pala yung babaeng nagtulak sa akin? Si Amanda. Dumilim ang mukha ni Ian. Huwag na po natin siyang pag-usapan, Lola. Tinatanggap na po niyang nararapat sa kanya. Tinitigan ni Aling Flora ang kanyang apo. Anong ibig mong sabihin, Ian? Nakikita ko sa mga mata mo ang galit. Hindi pa nawawala. Huwag mong sabihin ginagamit mo ang kapangyarihan mo para parusahan siya ng higit pa sa nararapat. I'm just giving her what she deserves. Sinaktan ka niya, Lola. Oo, sinaktan niya ako. Pero ang paghihigante ay hindi gamot. Ayokong maging dahilan ng pagkasira ng buong buhay mo ng isang tao. Oo, mayabang siya at mata pobre. Pero nakita kong takot sa mga mata niya bago pa man siya magalit. May pinagdadaanan ng batang yun. Sigurado ako. Hindi umimik si Ian. Tumayo siya para kumuha ng tubig. Nang sandaling makatalikod si Ian, may ginawa si Aling Flora. Sumenyas siya sa isang nurse na kanina pa nakaabang sa kanya. Inabutan siya nito ng isang cellphone. Matanda na si Aling Flora, pero matalas pa rin ang kanyang isip. Hindi niya alam ang numero ni Amanda, pero alam niya kung sinong pwedeng tawagan. Denial niyang trunk line ng B-Corp. Hello, Ining. Pwede bang makausap ang assistant ng isa sa mga manager ninyo? Ang pangalan niya ay Bessie. Bessie, sa department ni Amanda. Sa apartment, nagulat si Bessie nang biglang tumunog ang telepono sa kanyang mesa na nasa sala. Isang lumang landline na kasama sa upa niya sa apartment. Halos hindi niya ito ginagamit. Sinagot niya ito. Hello? Sino po sila? Hello, Iha. Si Bessie ba ito? Opo, sino po ito? Ako ito, si Flora, ang lola ni Ian. Halos mabitawan ni Bessie ang telepono. Nanlaki ang kanyang mga mata at napatingin kay Amanda na nagwawalis sa kabilang sulok. Aling Flora, Diyos ko po, kumusta na po kayo? Pasensya na po kayo sa lahat ng nangyari. Naku po. Ayos lang ako, Iha. Huwag kang mag-alala. Tumawag ako dahil may kailangan akong kausapin. Alam kong kasama mo si Amanda. Nanginig ang buong katawan ni Bessie. Paano niyo po nalaman? Isang mahinang tawang narinig niya mula sa kabilang linya. Malakas ang pakiramdam ng isang lola. Pakiusap, Iha. Ibigay mo sa kanyang telepono. Kailangan naming mag-usap. Nakatitig si Bessie kay Amanda. Hawak ang telepono. Ang biktima ay hinahanap na ngayon ang taong nanakit sa kanya. Nanginginig na lumapit si Bessie kay Amanda. Hawak ang telepono na parang isang bombang sasabog anumang oras. Amanda, si Aling Flora, gusto ko makausap. Tumingin si Amanda sa telepono na parang lason. Umiling siya at umatras. Hindi, ayoko. Baka nato ni Ian. Sigurado ako. Ire-record niya ang boses ko para gamitin sa kaso. Ibigay mo na yan. Amanda, pakiusap. Kunin mo na. Hindi siya galit. Napakabait ng boses niya. Parang lola ko lang.
Pinilit ni Bessie na iabot ang telepono. Sa huli, dahil wala na rin namang mawawala pa sa kanya, kinuha na ito ni Amanda. Nanginginig ang kanyang kamay. Inilapit niya ito sa kanyang tenga. "Hello?" Ang boses niya ay halos isang bulong na lamang. "Amanda, iha. Ako ito, si Flora." Ang boses sa kabilang linya ay kalmado at malumanay. Walang bakas ng galit. Dahil dito, lalong gumuho ang depensa ni Amanda. Ang lahat ng pagsisisi at ang takot na kinikimkim niya ay biglang bumuhos. "Aling Flora, patawad po. Patawarin niyo po ako sa lahat ng ginawa ko. Hindi ko po sinasadya. Nabulag po ako ng galit. Luluhod po ako sa harap ninyo. Gagawin ko po ang lahat. Pakiusap po. Sabihin niyo kay Ian na itigil ng kaso. Wala na po ang lahat sa akin. Wala na po akong pera. Patawad po." Hinayaan lang siya ni Aling Flora na umiyak at ilabas ang lahat. Nang medyo kumalma na si Amanda, doon lang siya nagsalita. "Uminahon ka, iha. Hindi ako tumawag para manumbat. At lalong hindi ako tumawag para maningil. Tumawag ako dahil may isa akong tanong." "Bakit?" Natigilan si Amanda. Sa lahat ng nangyari, walang sino man ang nagtanong sa kanya kung bakit. Ang lahat ay inusgahan siya. Ang simpleng tanong na yon ang bumasag sa huling pader na nakapalibot sa kanyang puso. Sa kauna-unahang pagkakataon ay naging tapat siya. Dahil takot po ako. Takot po akong bumalik sa pagiging mahirap. Galing po ako sa pamilyang walang-wala. Buong buhay ko, minamaliit ako ng mga tao. Kaya nang makaangat ako, sinigurado kong walang sino man ang makakayurak sa akin ulit. Naging malupit po ako. Naging matapobre para protektahan ang sarili ko. Akala ko po yun ang tama. Pero mali po pala ako. Sobrang mali po ako. Ang galit ay laging may ugat sa takot. Alam ko yan, iha. Salamat sa pagiging tapat mo." Isang sandali ng katahimikan ang namayani. "Gusto kitang tulungan, Amanda. Pero bago yon, kailangan mo munang patunayan ang pagsisisi mo ay totoo. Hindi lamang sa salita, kung hindi sa gawa." Biglang nabuhay ang isang maliit na pag-asa na nasa puso ni Amanda. "Paano po? Ano pong kailangan kong gawin? Gagawin ko po ang lahat." "Bukas ng umaga, pumunta ka dito sa ospital. Mag-isa ka lang. Huwag mong ipaalam kahit kanino. Lalo na kay Ian o kay Toffee. May ipapagawa ako sa iyo." Pagkasabi noon, ibinaba ni Aling Flora ang telepono. Naiwan si Amanda na nakatulala. Hawak ang handset. Nilapitan siya ni Bessie. Puno ito ng pag-aalala. "Oh, anong sabi? Pinagalitan ka ba niya? Anong nangyari?" Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Amanda. Ang blankong ekspresyon niya ay napalitan ng isang bagay na matagal nang hindi nakikita sa kanyang mga mata. Isang maliit, nanginginig ngunit totoong kislap ng pag-asa. "Pinapapunta niya ako sa ospital bukas. May ipapagawa daw siya sa akin." Ito ay hindi pa kapatawaran, ngunit ito ay isang pagkakataon, isang pagsubok na para sa isang taong pinagsakluban ng langit at lupa. Ang isang pagkakataon ay isang bagong simula. Kinaumagahan, bago pa man sumikat ang araw, gising na si Amanda. Nagsuot siya ng pinakasimpleng damit na ipinahiram sa kanya ni Bessie. Isang plain na t-shirt at pantalon. Wala siyang dalang baga maliban sa isang maliit na pitaka na may konting bariyang natira. Handa na siyang umalis nang makita siya ni Bessie na nag-aantay sa may pinto. "Sigurado ka na ba talaga dyan, Amanda? Delikado yan. Baka patibong lang yan ni Sir Ian." Tumingin si Amanda kay Bessie at sa unang pagkakataon, ngumiti siya ng totoo. "Wala na akong ibang pagpipilian, Bessie. Ito na lang ang pag-asa ko.
Naramdaman ko sa boses niya na hindi siya masamang tao. Huminga siya ng malalim. Kung hindi ako makabalik mamayang gabi, huwag mo na akong alalahanin. Mag-resign ka na sa B Corp. Baka madami ka pa sa galit nila sa akin. At salamat sa lahat. Niyakap siya ni Bessie ng mahigpita bago tumalikod at umalis. Sumakay siya ng jeep. Pagkatapos ay ng bus. Ito ang mga bagay na hindi niya ginagawa. Ang bawat sandali isang paalala kung gaano kalayo ng kanyang ibinagsak. Pagdating sa ospital, kinakabahan siya. Paano siya makakapasok nang hindi nakikita? Naglakad siya papunta sa likod, sa service entrance, kung saan dumadaan ang mga janitor at delivery. Nagkunwari siyang bisita ng isang empleyado at naglakad ng mabilis hanggang sa mahanap niya ang hagdan. Inakyat niya ang mga palapag hanggang sa makarating sa VIP wing. Nang makarating siya sa pinto ng kwarto ni Aling Flora, kumatok siya ng marahan. "Tuloy!" Dahan-dahang pinihit ni Amanda ang pinto. Naabutan niya si Aling Flora, mag-isang nakaupo sa kama, ang paang nakapatong sa isang unan. "Mabuti naman at nakarating ka. Handa ka na ba sa pagsubok mo?" Lumunok si Amanda at tumango. "Opo, kahit ano po gagawin ko." "Mabuti, dahil ang ipapagawa ko sa iyo'y hindi madali. Malapit na akong lumabas, pero kailangan pa rin ang mag-aalaga sa akin. Ikaw ang magiging personal caregiver ko." Nagulat si Amanda. "Ikaw ang magpapakain sa akin. Ikaw ang mag-aabot ng gamot sa tamang oras. Ikaw ang magtutulak ng wheelchair ko. At ang pinakamahalaga sa lahat, kapag kailangan kong dumumi, ikaw ang maglilinis ng arenola ko. Walang reklamo, walang pandidiri. Gagawin mo ba?" Ang huling sinabi ni Aling Flora ay parang isang suntok sa sikmura ni Amanda. Maglilinis ng arenola. Siyang dating head manager, ngunit tinitingnan siya ng seryosong mukha ni Aling Flora. Ito ang kanyang parusa. Ito ang kanyang pagsubok. Matapos ang ilang sandaling pag-iisip, kinalimutan niya ng lahat ng kanyang pride. "Opo, Aling Flora. Gagawin ko po." "Mabuti. Magsimula ka na. Nauuhaw ako. Ikuha mo ko ng isang basong tubig." Tumayo si Amanda at pumunta sa maliit na dispenser sa sulok ng kwarto. Habang nagsasalin siya ng tubig, bumukas ang pinto. Lola, good morning. May bisita po pala kayo? Pumasok si Ian. May dalang isang basket ng prutas. Nakatalikod si Amanda, kaya hindi siya agad nakilala. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. Hawak ang baso. "Ay, oo, apo. Siya ang bago kong kinuhang caregiver. Para naman hindi ka na masyadong napapagod sa pag-aalaga sa akin." Kumunot ang noo ni Ian. Tinitigan niya si Amanda mula sa likod. Caregiver? Bakit hindi po kayo nagsabi sa akin? I could have hired someone from a trusted agency. Ngumiti lang si Aling Flora. Tumingin siya kay Amanda. "Humarap ka dito, iha, para makilala ka ng apo ko." Ang tibok ng puso ni Amanda ay sobrang bilis. Walang pagpipilian. Dahan-dahan siyang humarap. Hawak pa rin ang baso ng tubig para harapin ang lalaking sumira sa kanyang buhay. Ang lalaking amo niya ngayon sa ibang paraan. Dahan-dahang humarap si Amanda. Ang mga mata ni Ian ay nanlaki sa gulat na agad na napalitan ng isang matinding galit. Ngunit ang pagkagulat ay nawala rin at ang natira ay ang puro't walang halong pagkamuhi. Tumingin siya kay Amanda, pagkatapos ay sa kanyang lola. Hindi siya makapaniwala. Lola, anong ibig sabihin nito? Anong ginagawa niya rito? Ang boses ni Ian ay mahina, pero puno ng panganib. Para itong isang bombang malapit ng sumapog. Si Amanda naman, nananatiling nakatayo, hawak ang baso ng tubig, hindi makagalaw sa takot. "Apo, sinabi ko na sa iyo,
Siya ang bago kong caregiver, si Amanda. Nag-apply siya sa akin kahapon at tinanggap ko siya. Ano? Hindi na napigilan ni Ian ang kanyang boses. Lumapit siya sa kanyang lola. Lola, nababaliw na ba kayo? Siya ang nanakit sa inyo. Dinimanda ko siya ng milyones. Tapos kukunin niyo siyang caregiver? Ian, alam ko ang lahat ng ginagawa mo. Alam ko ang demanda. Alam kong tinanggalan mo siya ng bahay at pera. Ang tanong ko sa iyo, Apo, kailan ito titigil? Kapag nasa kulungan na siya? Kapag nagpapakamatay na siya sa isang tabi? Yung bang magpapagaling sa akin? Hinarap ni Ian si Amanda nang may nagbabagang mga mata. Wala kang karapatang magtrabaho dito. Get out! Umalis ka rito ngayon bago ko tawagin ng security at ipakaladkad kita palabas! Yumuko si Amanda. Handa na siyang tumalikod at tanggapin ang kanyang kapalaran. Ngunit pinigilan siya ng boses ni Aling Flora. Subukan mong paalisin siya, Ian! Napatigil si Ian. Tumingin siya sa kanyang lola na ngayon ay may seryosong ekspresyon. Sa oras na lumabas si Amanda sa pintong yan dahil sa'yo, lalabas din ako. Aalis ako ng ospital na ito. Uuwi ako sa probinsya na mag-isa at sisiguraduhin kong hindi mo na ako makikita kahit kailan. Ngayon pumili ka, Apo. Ang galit mo o ang lola mo? Isang ultimatum, isang suntok sa nag-iisang kahinaan ni Ian. Natigilan siya. Napatingin siya kay Amanda na may sukdulang pagkamuhi. Pagkatapos ay sa kanyang lola na may sakit at pagmamakaawa sa kanyang mga mata. Alam niyang talo siya sa labanang ito. Ang pagmamahal niya sa kanyang lola ay mas matimbang kaysa sa kanyang galit. Hindi na siya nagsalita. Padabog siyang tumalikod at lumabas ng kwarto. Isang malakas na kalabog ng pinto ang kanyang narinig. Naiwan sa kwarto si Amanda at si Aling Flora. Nanginginig pa rin si Amanda sa takot at gulat sa lahat ng nangyari. Napabuntong hininga si Aling Flora. Pasensya ka na sa apo ko. Masyado kanyang mahal. Naguluhan si Amanda. Ang ibig kong sabihin, masyado niya akong mahal. Kaya ganoon lang ang galit niya sa iyo. Tumingin si Aling Flora kay Amanda. Ang mga mata niya ay seryoso pero may bahid ng kabaitan. Ang unang pagsubok mo ay hindi ang paglilinis ng arenola, iha. Ang tunay na pagsubok ay harapin ang galit ng apo ko araw-araw. Habang pinagsisilbihan mo ko, kakayanin mo ba? Tiningnan ni Amanda ang nakasaradong pinto kung saan lumabas si Ian. Pagkatapos ay tumingin siya sa matandang babae na nagligtas sa kanya mula sa tiyak na kapahamakan. Dahan-dahan siyang tumango. Opo, kakayanin ko po. Isang umaga, habang inaayos ni Amanda ang higaan ni Aling Flora, pumasok ang isang nurse para sa morning check-up. Good morning, Aling Flora. At sa'yo rin, Amanda. Ang aga mo naman yatang nagising. Good morning po, Nurse Tess. Kailangan po para masikaso agad si Aling Flora bago po dumating ang bisita niya. Nako, swerte talaga ni Aling Flora sa'yo. Kung lahat ng caregiver ay kasing sipag mo, sige na, kukunan ko lang ng blood pressure si Lola. Napakabait ng batang yan, Tess. Napakasipag. Amanda, pagkatapos ni Tess, oras na ng gamot ko. Opo, Aling Flora, nakahanda na po. Pagkaalis ng nurse, nagsimula ng panibagong araw ni Amanda. Maingat na iniabot ni Amanda ang mga gamot. Pagkatapos ay ang almusal. Nang matapos kumain ng matanda, huminga ito ng malalim. Kailangan ko ng arenola. Tumango si Amanda, walang salita. Kinuha niyang gamit mula sa ilalim ng kama at tinulungan ang matanda. Walang bahid ng pandidiri sa kanyang mukha, tanging pag-aasikaso lang. Habang nasa banyo siya para linisin ito, narinig niyang pumukas ang pinto sa kwarto. Boses ni Ian. Lola,
Magandang umaga po. Agad na lumabas si Amanda mula sa banyo. Nakatayo si Ian sa tabi ng kama ng kanyang lola. May tilang bulaklak. Tiningnan siya ni Ian na parang isang ipis na naligaw sa mamahaling carpet. Lola, bakit po mukhang hindi komportable ang pagkakaupo ninyo? Yung mga una ninyo, hindi nakaayos. Pakiayos. Siguraduhin mong komportable ang pasyente mo. Yun ang trabaho mo, di ba? Opo, sir. Lumapit si Amanda para ayusin ang mga unan. Bawat galaw niya ay sinusundan ng mga mata ni Ian. Masyadong mataas. Babaan mo. Hindi. Masyado namang mababa. Itaas mo ng konti sa kaliwa. Ayan. Ganyan lang. Hindi pa makuha. Hindi umimik si Amanda. Bumalik siya sa isang sulok. Sakto namang dumating si Bessie. May dalang maliit na paper bag. Amanda, pagkain mo. Nalate ako. May pinagawa kasi si Sir Toffee. Salamat, Bessie, ah. Bessie, anong ginagawa mo rito? Hindi ba dapat nasa desk ka? Oras ng trabaho. Nagulat si Bessie at namutla. Ay, good morning po, Sir Ian. Lunch break ko na po. Dinalhan ko lang po si Amanda ng pagkain. Babalik rin po ako agad. Good. Baka nakakalimutan mong binabayaran ka ng kumpanya para magtrabaho. Hindi para makipagchismisan dito. Opo, sir. Pasensya na po. Dali-daling umalis si Bessie. Humarap si Ian kay Aling Flora na may ngiti na para bang walang nangyari. Lola, I brought you your favorite from the hotel. Kumain na po tayo. Naglabas si Ian ng mamahaling pagkain at inayos ito sa mesa. Habang nagsusubuan sila at nagtatawanan, umupo si Amanda sa pinakasulok ng kwarto at tahimik na binuksan ang baon niya na kanin at adobo. Ramdam niya ang bawat tingin ni Ian, isang tingin ng nang-iinsulto at nagpaparamdam sa kanya na hindi siya kabilang. Kinagabihan, matapos ang isa na namang mahabang araw ng pagpapahirap mula kay Ian, tahimik na minasahe ni Amanda ang binti ni Aling Flora. Ay, dahan-dahan lang, iha. Masakit. Nako, pasensya na po. Masakit po pala. Ay, hindi naman masyado. Namimintig lang. Pero hindi yan ang itinutukoy ko. Ang tinatanong ko, masakit pa ba? Tumingin si Amanda sa matanda, naguguluhan. Ang alin po? Ang loob mo, ang puso mo. Natigilan si Amanda, hindi siya makasagot. Isang luha ang pumataka sa kumot ni Aling Flora. Okay lang na umiyak. Ang pagsisisi ay parang lagnat. Kailangan mong ilabas lahat ng sakit para bukas mas magaan ang pakiramdam. Ang galit ng apo ko parang lagnat din yan. Mataas pa ngayon, pero huhupa din. Paano po kung hindi na humupa? Paano po kung habang buhay na siyang galit sa akin? Lahat ng bagay may katapusan. Ang mahalaga ay kung anong natutunan mo habang dumadaan ka sa pagsubok. Dumating ang araw ng paglabas ni Aling Flora sa ospital. Naroon si Ian at si Toffee para mag-asikaso. Aling Flora, all clear na po kayo. The car is waiting downstairs. Humarap si Ian kay Amanda. Sa unang pagkakataon, may sinabi ito sa kanya na hindi isang insulto, kung hindi isang utos. Tapos na ang trabaho mo. Iiwan ko na lang dito ang bayad mo. Naglabas siya ng sobre na puno ng pera, ngunit umiling si Amanda. Hindi ko po kailangan yan. Tama siya, Ian. Hindi pa siya tapos. Lola, uuwi na tayo. Ano pa bang kailangan niyong gawin dito? Uuwi na nga tayo. At kasama siya. Sa bahay ka natitira, Amanda. Doktor na ang nagsabi. Kailangan ko ng 24/7 na assistance. At ikaw ang pinili ko. Kaya sayo at sa gusto mo, apo. Kasama natin siya sa bahay. No! Hindi pwede, Lola.
That's my house! At ako ang lola mo. Kung ayaw mong isama si Amanda, edi sige, dito na lang ako. Uuwi ako sa probinsya. Ikaw ang pumili. Napapikit si Ian sa sobrang inis. Talo na naman siya. Fine. Sumama siya. Pero sa guest house siya. Hindi sa main house. At wag na wag siyang magpapakita sa akin. Ngumiti si Aling Flora. Alam niyang panalo na siya sa unang round. O sige, at dahil napakabait mong apo at pumayag ka, may isa pa akong hihilingin. Itigil mo ng kaso laban kay Amanda. Nanlaki ang mga mata ni Ian. Ito na ang huling bagay na inaasahan niya. Ang huling alas na hawak niya laban kay Amanda ay gusto pang bawiin ng kanyang lola. Nakatayo ang lahat sa VIP room ng ospital. Si Ian, si Amanda, si Toffee at si Aling Flora. Ang hangin ay puno ng tensyon. Lola, hindi po pwede. Lahat ng hiningi nyo, ibinigay ko. Pero ang kaso, hindi ko iuurong. That's non-negotiable. Kailangan niyang managot sa batas. Tiningnan ni Aling Flora ang kanyang apo. Hindi natitinag. Managot? O gusto mo lang siyang makitang mas lalong naghihirap? Iyan, buksan mo ang mga mata mo. Tingnan mo siya. Napatingin si Ian kay Amanda. Ang dating babaeng nakatayo ng mayabang sa labi ay isa na ngayong babaeng payat, nakayuko at baka sa mukhang matinding pagod at pagsisisi. Tingin mo ba hindi siya pinaparusahan ng konsensya niya? Tingin mo ba kulang pang lahat ng nawala sa kanya? Ang prinsipyo ng pamilya natin ay pagpapatawad, apo, hindi paghihiganti. Kung hindi mo kayang ibigay yun, baka nakalimutan mong turo sa iyo ng mga magulang mo. Ang salita ng kanyang lola ay tumama ng gusto kay Ian. Napapikit siya. Sige po, Lola. Sige na po. Lumingon siya kay Toffee. Toffee, call the legal team. I-drop ang kaso. Yes, sir. Right away. Pero wag mong isipin na pinatatawad na kita. Para sa akin, wala ka pa rin pinagbago. Isa ka pa rin kasuklam-suklam na babae sa buhay ko. Maliwanag? Opo, sir. Lumipas ang ilang linggo. Nakatira si Amanda sa guest house ng mansyon ni Ian. Araw-araw, ang tanging ginagawa niya ay alagaan si Aling Flora. Ipinagluluto at tinutulungan sa physical therapy at kwenekwentuhan nito kapag nalulungkot. Si Ian naman ay tinupad ang kanyang sinabi. Para sa kanya, hangin lang si Amanda. Hindi niya ito kinakausap o tinitingnan. Isang beses, dinalaw siya ni Bessie. Grabe, Amanda. Ang laki ng pinagbago mo. Lalo kang gumanda. Pero parang ang payapa mo na. Sa Sir Ian sa opisina, laging nakakunot ang noo. Parang pasa ng mundo. Kasalanan ko kung bakit siya ganyan, Bessie. Isang gabi, habang naghahanda sila ng hapunan, nagkaroon ng idea si Aling Flora. Amanda, tulungan mo akong magluto ng paboritong kare-kare ng apo ko. Yung dadalhin ko sana sa kanya noon sa opisina. Habang abala sila sa pagluluto, biglang napasigaw si Aling Flora at napahawak sa kanyang paa. Ay, aray ko, Amanda, ang paa ko! Ang paa ko ulit! Nagpanik si Amanda. Agad niyang inalalayan ng matanda papunta sa isang upuan. Aling Flora, ano po nangyari? Huwag po kayong gagalaw. Tatawag po ako ng doktor. Dahil sa sigaw, narinig sila ni Ian mula sa main house. Mabilis itong pumasok sa kusina. Ang muka ay puno ng takot. Lola, ano nangyari? Okay lang po ba kayo? Nakita niya si Amanda na maingat na sinusuri ang paa ni Aling Flora. Naglalagay ng cold compress at ang mukha ay puno ng tunay na pag-aalala. Sa isang sandali, nalimutan ni Ian ang kanyang galit. Nabali ba ulit? Anong ginawa mo? Sa sandaling yun, dahan-dahang tumayo si Aling Flora.
Itinayo niya ang kanyang paa na masakit at umikot-ikot pa. Walang anumang sakit. Wala akong bale, mga apo. Naguguluhang napatingin si Ian at Amanda sa kanya. Lola? Anong ibig sabihin nito? Gusto ko lang makita. Gusto kong makita kung sinong unang lalapit kapag kailangan ko ng tulong. At pareho kayong lumapit. Pareho kayong nag-alala. Tumingin siya kay Ian. Ian, nakita mo bang takot sa mukha ni Amanda? Takot para sa akin, hindi para sa sarili niya. Yan ba ang mukha ng isang taong walang pakialam? Pagkatapos ay tumingin siya kay Amanda. Amanda, nakita mo ba ang pag-aalala sa mukha ng apo ko? Yan ba ang mukha ng isang halimaw? Walang makapagsalita. Ang pader ng galit sa pagitan ni Ian at Amanda ay tuluyan ang gumuho. Nakita ni Ian ang katotohanan sa sinabi ng kanyang lola. Lola, I'm sorry. Ngumiti si Aling Flora. Ang kanyang misyon ay tapos na. Ang hapunan ay handa na. At gusto ko sa kauna-unahang pagkakataon, sabay-sabay tayong tatlong kumain sa iisang mesa. Ang hapunan na yon ay tahimik. Ngunit hindi ito isang tahimik na puno ng tensyon. Ito ay isang tahimik na puno ng pag-unawa. Sa kalagitnaan ng pagkain, kinuha ni Ian ang serving spoon at nilagyan ng kanin ng plato ni Amanda. Tumingin siya dito. Sa kauna-unahang pagkakataon, walang galit sa kanyang mga mata. Kain ka na. 2 salita lang, pero para kay Amanda, yun ang pinakamatamis na salitang narinig niya. Yun ang tunog ng kapatawaran. Yun ang simula ng isang bagong umaga. At dito na po nagtatapos ang kwento para sa araw na ito. Sana po'y nagustuhan ninyo ang kwentong ito at kinapulutan ng aral. Muli, maraming salamat sa patuloy ninyong suporta sa ating channel.